Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, dahil laganap ang debosyon sa Santo Niño sa ating bansa, pinapahintulutan ng Santo Papa ang mga Pilipino na ipagdiwang ang kapistahan ng Santo Niño tuwing ikatlong linggo ng Enero. Sa kapistahang ito, pinagninilayan natin ang misteryo ng kapanganakan at pagiging sanggol ni Jesus sa panahon ng Pasko. Ipinapaalaala sa atin ng Ebanghelyo na sa kabila ng pagiging bata, batid na ni Jesus ang kahalagahan ng kalooban ng Ama sa kanyang buhay. Tularan natin ang batang si Jesus at sundin natin ang kalooban ng Ama sa lahat ng pagkakataon. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
sama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Amen. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol noong siya ay maging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan, upang kami mapabilang sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ang isang malaking liwanag, ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang paghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipinagkaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at pananatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. O bawit ng bagong awit, at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay, sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas.
Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. At ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalingas sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus, at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalaala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo at dakilang Ama na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway, liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Naging tao ang salita upang tanang maniwala ay kaniyang gawing dakila. Alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwi kasama nila sa Nazaret at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito'y iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang magandang balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka na. Ang Heso Kristo. Ang pananampalatayang Katoliko ay isa lang sa buong mundo. Ngunit ito'y nagkakaroon ng kanya-kanyang katangian sa bawat kultura. Depende sa katangian ng mga tao at sa kanilang kasaysayan. Ang debosyon sa mahal na Santo Niño ay isang katangian ng pananampalatayang Katoliko ng mga Pilipino. Laganap ang debusyong ito sa buong kapuluan natin. Kaya ang kanyang kapistahan sa 3 linggo ng Enero ay ipinagdiriwang ng maraming mga simbahan at chapels sa buong bansa. Kaya binigyan tayo ng tanging permission ng Santo Papa na ipagdiwang ang kapistahang ito tuwing 3 linggo ng Enero. Pati na nga ang mga Pilipino sa ibang bansa ay nagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño. Dala-dala nila ang debusyong ito. Ang larawan ng batang si Jesus na nakadamit na hari ay bahagi ng ating kasaysayan. Ipinagdiriwang na natin ang ating 500 years ng anibersaryo ng pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa ating kapuluan. Ang larawan ng Santo Niño ay ang tanda ng simula ng pananampalatayang ito na hanggang ngayon ay buhay na buhay pa. Iniwan ng mga unang Kastila na kasama ni Magellan ang Pilipinas.
nung sila ay natalo sa labanan sa Mactan. Pero nanatili ang orihinal na larawan ng Santo Niño na inirigalo sa asawa sa reyna ng Cebu at patuloy itong pinararangalan ng mga taga Cebu. Nagalit ang mga Pilipino sa mga Kastila at nagrebelde tayo sa kanilang pamumuno at pang-aabuso. Pero patuloy tayong kumakapit sa pananampalatayang Katoliko na sinasagisag ng Poong Santo Niño. Kaya gano'n na lamang kalalim ang ating debosyon sa Batang si Jesus na ito'y nakaugat na sa ating kasaysayan. Tulad ng sinabi ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa, ang lupaing nakabalot sa dilim ay nakakita ng malaking liwanag. Ang mga kapuluan sa Pilipinas na nakabalot sa dilim ng pagsamba sa mga anito ay nakakita ng liwanag na dala ni Kristo. Ang liwanag na ito ay nagdala ng malaking kagalakan sapagkat ang isang sanggol ay isinilang sa atin. Ang batang ito ay maghahari ng makatarungan at mapayapa sa atin. Sa larawan ng Santo Niño, si Jesus ay hari. Nakasuot siyang hari, may korona siya. Hawak niya ang setro. Si Jesus ay hari pero hindi isang haring nakakatakot. Namumuno siya sa atin hindi sa pamamagitan ng lakas at ng dahas, kundi sa pamamagitan ng kanyang pagpapakumbaba at pagiging kaakit-akit. Hindi tayo natatakot sa bata. We are attracted to Him. Marahil, isa ding dahilan bakit malapit sa puso natin ang Poong Santo Niño ay ang ating likas na katangian bilang mga Pilipino na malapit ang ating puso sa mga bata. Mapagmahal at mapag-alaga tayo sa mga bata. Nakikita natin ang mga bata na regalo ng Diyos at ito'y iniingatan natin. Kaya huwag tayong magpadala sa kaisipan na ang bata ay sagabal sa ating kaligayahan at kalayaan. Huwag natin silang tingnan bilang gastos. Tingnan natin sila bilang biyaya at sila ay nagbibigay ng lakas ng loob sa atin. Children renew us. Makikita ito sa mga lolo at mga lola na nag-aalaga ng mga apo. Ang mga bata ang nagbibigay ng sigla sa matatanda. At may mga panahon din na nagkakaisa ang pamilya dahil sa mga bata. Tumahimik kayo, natutulog si baby. Nagko-contribute upang bigyan ng gamot, ng gatas si baby. Nagkakaisa sila dahil sa bata. Pero totoo na ang mga bata ay nagbibigay din ng problema sa atin. Ito ay naranasan mismo ni Maria at ni Jose. Kahit na si Jesus ay anak ng Diyos, nagkaroon din ng di pagkakaunawaan at kaguluhan sa banal na mag-anak dahil sa kanya. Wala namang pamilya na walang problema. Isa ito'y inilarawan sa atin ng ating ebanghelyo. Wala namang may kasalanan dito. May nakaligtaan lang dahil sa maling akala. At nangyayari sa ating pamilya ang mga maling akala. Noong pauwi na sila mula sa kanilang pilgrimage sa Jerusalem, akala ni Jose na si Jesus ay kasama ni Maria. At akala naman ni Maria na siya ay kasama ni Jose. Sila ay naglalakbay ng pangkat-pangkat sa kanilang pilgrimage na maaaring abutin ng 3 o 4 na araw ng paglalakad mula sa Jerusalem hanggang sa Nazareth. Iba ang usapan ng mga babae, kaya sama-sama silang sa paglalakad.
Ang mga lalaki na may sama-sama rin habang pinag-uusapan ang mga usapin ng kanilang hanap buhay. Si Jesus bilang bata ay maaaring sumama sa mga babae at o kaya sa mga lalaki. Noong magkatagpo ang mga pangkat ng takip silim na, doon lamang nila namalayan na wala si Jesus. Malaking problema ito sa mag-asawa. Hindi sila nagsisihan. Ang problema ay hindi dapat ang dahilan ng pag-aaway at paghihiwalay. Ito'y dapat maging dahilan ng pagkakaisa at pagtutulungan. Kaya sama-sama ang mag-asawa pabalik sa Jerusalem at doon hinanap si Jesus. Sa ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa templo kasama ng mga guro na nag-uusap tungkol sa banal na kasulatan. Bata pa si Jesus, ngunit ang interes niya ay nasa Biblia na. Nung tanungin siya ng kanyang ina, bakit niya ginawa ito, nagtaka si Jesus dahil sa akala niya na alam na dapat ng mga magulang niya kung saan siya matatagpuan. Bakit ninyo ako hinahanap? Ang sagot niya, hindi ba ninyo alam na ako ay dapat nasa bahay ng aking ama? Maling akala na naman. He presumed that his parents knew where he should be. Nagkaroon naman ng happy ending ang pangyayaring ito. Sumama si Jesus pabalik sa Nazareth at siya'y naging masunurin sa kanyang mga magulang. Umunlad ang kanyang pangangatawan, ang kanyang karunungan, at ang kanyang nagiging kalugod-lugod siya sa Diyos at sa kapwa-tao. Hindi si Jesus tumanda ng paurong. Nakakalungkot na marami, habang sila'y lumalaki, ay mas naging pilyo o pasaway. Hindi na natutuwa ang mga tao sa kanila at lumalayo na rin sila sa Diyos at sa mga mabuting asal na itinuro sa kanila nung bata pa sila. Iba si Jesus. Mas naging kalugod-lugod siya sa tao at sa Diyos habang tumatanda siya. Ang ating debosyon sa Santo Niño ay dapat magpakita ng dalawang katangian, ang pagmamahal sa bayan at ang pagmamahal sa mga bata. Pagmamahal sa bayan, kasi ang Santo Niño ay kaugnay sa kasaysayan ng ating bansa. Hingin natin kay Santo Niño na palaguin ang ating pagmamahal sa bayan. Isaalang-alang natin ay kabubuti ng bayan. Huwag natin ipagbili ang bayan. At alamin natin ang kasaysayan ng ating bayan. Kilalanin natin ang talagang tumutulong sa bayan at ang mga nagsasamantala dito. Bahagi rin ng ating pagpapahalaga sa bayan ay ang pangangalaga sa likas na kagandahan ng ating mga lalawigan ng ating bansa. Huwag nating tanggapin ang mga politiko na pumapayag na minahin ang ating mga lugar, sirain ang ating environment, ipagpapalit sa business o kaya sa pera. Nakasisira ang pagmimina, hindi lang sa ating kabundukan, kundi pati na rin sa samahan ng pagkakaisa ng mga katutubo at mga mamamayan. Kung saan pumapasok ang mina, nakakaaway-away ang mga taga roon. Pagmamahal din sa mga bata, hindi lang sapat na bigyan natin sila ng buhay na huwag magpalaglag. Gabayan din natin sila sa buhay. Pinalaki ni Maria at ni Jose si Jesus na sumusunod sa kanilang pananampalataya. Kaya dinadala siya sa pilgrimage nila at sa pagmamahal sa banal na kasulatan. Kaya bata pa si Jesus, ang interes niya ay nandun na sa kautusan ng Diyos at pinag-aaralan niya ito. Hinanap nila ang bata noon na siya ay nawala. Marami mga bata at mga kabataan
ngayon ay nawawala sa kanilang pag-uugali, sa kanilang pag-uunawa. Huwag sanang magsawa ang mga magulang na hanapin sila. Hindi magiging maayos ang buhay ng mga bata kung hindi maayos ang samahan sa ating pamilya. At ngayon po, ang isang lumalaganap na issue ay ang comprehensive sexual education na huwag sana tayong magpadala na ang talagang tunay na nag-e-educate sa mga kabataan tungkol sa sexuality ay ang mga magulang. At dapat gawin niya ng mga magulang. Hingin natin sa Holy Family na pangalagaan, iligtas at gabayan ng ating mga pamilya. Ipagdasal na natin sa Poong Santo Niño ang ating mga ninyos at mga ninyas, maliliit na mga bata. Matularan nawa nila si Jesus na lumalaki na nagiging kalugod-lugod sa Diyos at sa kanilang kapwa. Magkakaroon tayo ngayon ng second collection para sa mga problema, sa mga programa na ikabubuti ng mga bata at mga kabataan. Hingin din natin sa Santo Niño na pag-isahin ang lahat ng mga Kristiyano. Mahilom nawa ang pagkakahiwa-hiwalay ng mga Kristiyano na tumatanggap naman sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. So let us pray for Christian unity. Ngayon sa misa natin at buong linggo, na isang linggo ng pagdadasal ng pagkakaisa ng mga Kristiyano. Santo Niño, ipanalangin mo kami. Tumayo na po ang lahat. Sabay-sabay po natin ipahayag ang ating pananampalataya bilang mga Kristiyanong Katoliko. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni libing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na muli, makyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa kapista ng Santo Niño, humihiling kami sa iyo, Ama, na maging karapat-dapat kaming tawaging minamahal mong mga anak. Aming ipinapanalangin ang lahat ng bata sa buong mundo. Kami dumadalangin, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Magabayan nawa ng pamahalaan at ng mga namumuno sa simbahan ang lahat ng mga bata ng may pagmamahal, awat malasakit, patungo sa kanilang magandang kinabukasan. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Turuan nawa ng mga magulang, mga guro at mga nakatatanda ang kabataan ng mga mabuting halimbawa at responsableng pamumuhay. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Mapalalim panawa namin ang aming ugnayan kay Kristo nang lubusan naming mabatid ang kalooban ng Ama
Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Sama-sama nawang salubungin ng mga anghel at mga banal ang mga kapatid naming yumao sa kanilang pagdating sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong mga anak na umaasa sa iyo. Nawa ang iyong salita at ang Eukaristiya ay maging kanlungan namit gabay tungo sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupuan lahat. Ay at anak mula sa aming kamay sa iyong kabutihan aming isang Tumayo po ang lahat. Aman, manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kaniyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na amin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang kasangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang anapinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinapalang na maririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapating kaming lahat na makisalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bering Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na mamuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami paintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kaparapaan. Magsilhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Hesu Kristo, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ang tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo,
at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal, sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na Birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan sa mga may utang na loob na tinatanaw. Basbasan ninyo ang mga imahe na pangadasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga bata. Panginoon naming Diyos, mula sa pananalita ng mga bata ay lumikha ka ng awiting papuri. Kaawaan mo ang mga batang nandito at ang mga pinakatiwala sa mga mapagmahal mong pagkalinga sa simbahan. Ang anak mong isinilang na mahal na Birhen ay malugod na tumanggap na mga batang maliliit. Niyakap niya ang mga ito, binasbasan, kinalong at ginawang huwaran para sa lahat. Dumudulog kami sa iyo, Ama, sa pagkakaloob mo sila ng biyaya upang lumago sila sa Kristiyanong pamumuhay at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Maging saksi dito sa lupa sa pamamagitan ng pagpapalaganap at pagtatanggol ng kanilang pananampalataya. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairi. at pagpalain kayong lahat ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno at Poong Hesus Santo Salamat ninyo. sa Diyos.